Condolence po, tita. Baka gusto mo munang umuwi. Hindi ka pa nagpapahinga. Dito muna ako, kay Justin. Oh, Erin. Condolence po. Teka muna. Han, si Mr. Santos. Pasensya ka na, she's still in shock. Baka gusto mo ng soft drinks o coffee? How have you been? Si Janet, nandyan. Sita, condolence. Nakita ko lang sa obituary. Tinawagan ko rin yung mga kabatchmates natin noon sa pre-med. Probably, it wasn't meant to be. It wasn't meant for you. Pero hindi kita masisisi. Naiintindihan kita. I know how you feel. Look on the brighter side. Mag-anak ka na lang uli. Shut up. Ate? Please go. Ate? Ate, sandali lang. Ate! Pero ngayong naikwento mo na, para akong nawala ng gana sa kanya. Ma. Sabi ko na nga ba hindi na ako natuto, hindi na ako nadala. Ang husay magdala ng babaeng yan. Kaya bata-bata pa. Kulo na sa loob. Ma, akala ko ba kaiba kayo sa mga taga-probinsya? Hindi basta nanguhusga ng kapwa. Hindi makitid ang utak ko, iho. Kaya lamang sa ginawa mong yan, ano ang magiging provecho mo, Aber? Kailangan ng tulong ni Ara. Kapag nakakita ka ng isang taong nalulunod, hahayaan mo na lang ba siyang lumubog at mamatay? Ganyan ang kalagayan ni Ara. Nalulunod siya. Marunong akong lumangoy. Kaya sinagip ko siya. Hayaan mo. Ipagpapagawa kita ng monumento. Gusto mo palang maging bayani, ba't hindi mo sinabi agad? Kaya lamang, iho, sa kasaysayan ng buong mundo, lahat ng mga nagiging bayani, patay muna bago sila maipagpatayo ng monumento. Sige, tumawa ka. Ang kinatatakot ko, baka mapatay ka kung hindi man ni Bob ng Romy de Graciang yan. Kaya mabuti pa, ibalik mo na si Ara sa Cebu, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mapapangasawa. Ara? Tita Amelia? Kuya Jake? Kung may certification kaya ang doktor na... Jake, ano ito? Ang ibig mong sabihin? Maniniwala kaya ang daddy na walang nangyari sa amin ni Henry? Ka pa? Nakahanda ho akong magpatingin sa doktor para matapos na lang ang gusot na ito. Will it be alright with you? Oo. Bakit ngayon mo lang naisip ito? Bakit hindi nung nandun ka pa sa Cebu? Ayaw ho akong pakinggan ng daddy ko eh. Kailan mo gustong magpatingin sa doktor? Sasamahan kita. Kung pwede ho, bukas. Kaibigan ko lang yun. Eto naman si Irene, pinagseselosan lahat eh. Magseselos ba yon kung walang dahilan? Kasi nga binibrainwash itong si Betchay eh. Sino ba yung Sally? Kaibigan ni Irene, kilala mo na yon, nanggaling na yun dito nung araw. Ano, pinapasok sa isip kaya nalalaso ng utak. O siya. Mag-usap kayo mag-asawa ha. Ayusin nyo yung gulong yan. Hindi na nakakaamis yung ginagawa mo. Umuwi ka na sa atin. Bakit? Akala mo ba nilayasan kita para maaliw ka? Meron ng ibang babaeng gumagawa nun para sa'yo. Wala akong ibang babae. Napakagaling mo talaga magsinungaling, ano? Ano ba yan? Yan ba nakukuha yan sa practice o talaga bang second nature na lang sa'yo ang pambobola?
Bakit ba akala mo lahat ng babaeng kakilala ko sinusyota ko? Oh, hindi. Hindi naman lahat. Yun lang mga nakakaya mong lokohin. O yung mga alam na may asawa ka na pero gusto lang subukan ang lakas ng kanilang apil at ang hina ng tuhod mo. Pwede ba tama na? Patrick, hindi ako... Asawa mo ko. After a while, kahit wala na nagsasabi sa akin, natutunugan ko na lang. Tiniis kong lahat para kay Jopet. Pero ang pabuhin ninyo ng sekretarya mo ang kama ko. Pwede ba? Ikaw ang dapat pating sa doktor dahil sa pagka-insecure mo eh. Oy, hindi ako insecure. Ikaw ang insecure. Dahil alam mo ikaw, gusto mong patunayan sa lahat ng nakakakilala sa'yo na kaya mong ikama kahit na sinong babaeng magustuhan mo. Patrick, hindi naman ako santong pwedeng maghintay na lang sa'yo sa bahay para alilain mo, para anakan mo, habang siniservisyohan mo yung mga babae mo eh. Tapos ka na ba? I have one question. Tapatin mo ko, pwede? Ano? Kung hindi mo ako nabuntis noon, ako pa rin ba ang babaeng pakakasalan mo? Salamat. Sinagot mo na ang tanong ko.